Warning: Bitag Live Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Alam niyo mga boss, pinag-iisipan daw ng Kongreso ang pag-iimbestiga kung bakit, ito ho'y pinag-iisipan nila ha. Posible ho mangyari to sa pamamagitan ho ng Speaker of the House, incoming ho si Pantaleon Alvarez. Ano ho yung gusto ho nilang makita ho rito? Kasi mga boss, yung pag-iimbestiga kung bakit dumami at lumaganap ho yung droga sa loob ho ng National Believed Prison. Can you imagine that? Natatandaan niyo ho ba na yung lumaganap ho yung pagbentahan ng bilihan ng shabu sa loob mismo ng Muntinlupa noong panahon ho ni Pinoy and yun hong Justice Secretary si Laila de Lima. Ngayon mga boss, let's get it straight. Si Laila de Lima ho, ang siyang nanawagan na posible raw ho maging killing field ang Pilipinas. And not only that, ito daw ho, puro salvaging ang nangyayari. Summary execution daw sabi ni Laila de Lima, kung kaya't ito ho yung pagtaas ho ng sabi nito, mga namatay, nanlaban. May duda ho si Laila de Lima na ito ho summary execution na posible raw ho maging killing field ang Pilipinas. Bakit niya ho nasabi yan? Ito ho, 2 weeks pa lang ho ni President Digong, nagpahayag na ho siya ng kanyang pangamba kasama ho yung mga dilaw na sa Liberal Party na mag-i-initiate ho sila ng innovative legislation investigation sa Kongreso. Diyan ho sa Senado rin. Ngayon, ang gusto ho nila mangyari ay tingnan ho yung police procedure kasi nagdududa ho sila base sa spekulasyon na ito'y pagsasalvage. Alam niyo ho ba, ito ho ang sagot ng sinasabi ho ng Kongreso sa pangunguna ho ni Pantaleon Alvarez na sabi niya, pinag-iisipan ng Kongreso kung mag-iimbestiga o dapat ba mag-imbestiga kung bakit daw lumaganap ang droga sa Bilibid nung panahon ho ni De Lima. Patay kang bata ka. Yun hong lady senator wanting to investigate if this is summary execution and if this is, sabi niya ho, killing field daw, posible mangyari at sigaw ho ng ibang mga bleeding yellow hearts, bumuelta ho si Pantaleon Alvarez. Siya ho yung incoming speaker, sigurado na ho yan, of Congress, kasi majority na ho sila, yun hong ibang mga bleeding yellow hearts liberal, sumapi na ho dito ho sa partido ng Alvarez. Kaya sabi ho ni Alvarez, kung meron man dapat imbestigahan dito, ito'y in aid of legislation. Let us investigate why, during the term of now Senator De Lima, nag-proliferate yung illegal drugs sa loob mismo ng Bilibid. Yan ang dapat imbestigahan, sabi ho ng Speaker of the House. Ngayon mga boss, buwelta ho to. This is funny. Kung si Senator Pampilo Lacson, siya ho nagsabi ho sa mga kasamahan niya sa Senado, hey, take it easy. Speculation yan, unless somebody comes here complaining na merong mga testigo at merong mga biktima sa sinasabing summary execution and it can be proven, then therefore we can do innovative legislation investigation. Si Pampilo Lacson ho yan, naintindihan ho ni Senator Pampilo Lacson, ito hong proseso na to. Kaya ikaw, Senator Laila de Lima, once upon a time Secretary of the Department of Justice, sa panahon mo lumaganap ang droga sa loob ng Muntinlupa Bilibid Prison na dati ay Muntinlupa Bilibid Resort. Noon makikita mo yung mga sex toy, sex doll, condoms, nagkalat, pati ho yung mga drugs, mga babae, pinupuslit sa loob ng kulungan. Pinupuslit ho. Yung mga babae, mga sinasabi ho natin, ito ho'y mga artista pa yung iba. Sus, Ginoo. Can you imagine that? Yung mga
mga kumikending-kending sa TV. Sila ho yung sinasabing mga tilapia at bangus na binebenta ang kanilang mga katawan sa loob ng Bilibid Prison na po pwedeng pumasok. Sa panahon ho ni Lai de Lima. Ngayon, tama ho si Pantaleon Alvarez. Bakit ka mag-iimbestiga ngayon na hindi pa natatapos yung sinasabing pangakong 3 buwan hanggang 6 na buwan pabababain ang krimen sa pamamagitan ng giyera kontra droga? Mga boss, bumabaho yung krimen. Ngayon, eto hong gusto nating sabihin. Ang punto ho rito, nung panahon ho ni De Lima, busy ho siya magsuot ng bulletproof vest at pumapasok sa loob ng kulungan kasama ho yung mga NBI na mga naka-bulletproof, and then in-inspection ho nila mga kubol one after the other. Ang nakikita ho nila mga used condoms. At nakikita ho nila yung mga paraphernalia for drugs, yung mga daang-daang libong piso, may mga banda pa, may mga jacuzzi pa. Meron pang sinasabi ho natin mga tilapia at bangus. Yun ho yung mga sinasabing mga presidential pokpok kung tawagin, presidential prostitute. Na yung mga presidential prostitute, nakikita nyo sila kumikending-kending. Sa TV. Kasi siyempre, alam niyo na, pag after the while, pag pinagsawaan ka na, saan ka pupunta? Magpe-perform ka sa loob ng Bilibid Prison. Laila de Lima! Are you listening? Yan kasi, bumula ang bibig mo, ang aga-aga mo, sisigaw-sigaw ka, bineltahan ka ngayon ng Kongreso, yari ka. So pag-iimbestiga rito, kaya pala nanggagalaiti ka. Kaya marami hong iba nagsasabi, hindi naman ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na si Laila de Lima, protector ng droga. I don't think so. Hindi ako naniniwala si Laila de Lima, pinagkakausap niya yung mga sinasabing mga kung sino J.V. Sebastian et al. Kung sino man dyan. Siyempre, pag Department of Justice Secretary ka, sabi nga ni Kalida, hey, wait a minute, you gotta be, it's inappropriate. Nakausap mo itong mga convict na to, serving their sentences, and you're out there talking with them. Regardless, there's no way for you to do that. Kaya lang, sa atin, nangyari ho to sa panahon niya. And you know what? Bakit ho lumaki ang droga, yung bilang ng droga na halos nasako po ng 92% ng barangay sa Pilipinas? Mga barangay. Bakit ho? Let me tell you why. Kasi nandoon hong kultura na pagbabaliwala, kultura ng pagiging mahaba ang pisi, kultura ho ng sinasabing due process. Kaya natatakot sila, baka buwaltahan sila ng mga drug lords. Yun ho eh. Yun hong bleeding yellow hearts, masyado silang conscious sa sinasabing due process. Kaya naman, yung nakikita hong pag-aalangan, yung hong uncertain moves na ginagawa ng gobyerno, nakita ho ng mga criminal elements, ganun pala kayo ka mga duwag, ganun pala kayo kalamya. Kaya namayagpag ho yung sinasabing kriminalidad at droga. As a matter of fact, I can't believe this guy running for president. Sabi niya, droga sa Davao? Pwede pa ko samahan ko kayo. Can you imagine with impunity and audacity? I cannot forget this guy, but this guy's a loser na. Wala ho siya, hindi siya nanalo eh. Yun ho may sabi noon. Instead na hulihin nila noon, pinagtuturo pa. Ito pang ginawa nila. Nung ho mga time na nagkakampanyaw si Digong against drugs, can you imagine the stupid sons of, sabihin na ho natin, sons of bip. Sabi ho ganon na yun daw, magkakandak daw sila ng raid sa Davao. Anong sinabi ni Digong? Sige, subukan nyo, patyo na akong diha. Nagbanta ho si Digong that time kasi parang niloloko nyo eh. So ngayon, ang point ho natin dito, nangyari ho ang paglaganap ng droga nung panahon ho ni Aquino, ni BS Citizen Noy Aquino, na ngayon ho'y parang batang umaatungal, ayaw daw niyang mag-attend ng sinasabing SONA kasi ayaw niyang kaya dyan dulan daw siya sa bahay. Kaya umaatungal siya dahil na-release si CGMA, si President GMA, ex-President GMA. Ngayon, balik ho tayo kay De Lima. Kaninong kasalanan kung bakit lumaganap ang droga sa Pilipinas, mga bossing? Tanong ho yan. Bakit ho lumaki ang porsyento at bakit naging walang pakundangan lumakas ang loob ng mga sinasabing kriminal at mga drugs
na talagang, sus, Ginoo. Alam nyo si ex-President GMA, I believe one time na marami ho mga nasa billboard din sinasabi, dadalhin ko ang giyera kontra droga noong mga panahon yon. Kay Aquino, kay BS Aquino, wala. Kay Laila de Lima, nagpapogi. I think that's the reason why siya ho nag-ooperate sa Muntinlupa, sa New Bilibid Prison, para manalong pagkasenador. Mayroon pa siya, ako si Laila de Lima. Lahat kayo, hindi ko sasantuhin. Yeah, bullshit. Anong nangyayari ngayon? Sagutin mo, Laila de Lima, ang sabi ni Pantaleon Alvarez. I want to see you guys debate. You know why? I think hulog sa bitag si de Lima sa Kongreso. Bakit? Ang tanong, oy, Senator Laila de Lima na dati Justice Secretary, lumaganap. Bakit daw lumaganap ang droga sa loob ng Muntinlupa? Ngayon, ang ginawa ni Digong, dinalhan ngayon ng mga isang batalyon ng SWAT, 300-something na mga SWAT. Sila ho, may mga sniper pa, mga M16, kumbaga, take no prisoners, sabi ni Digong. Pag kami pumasok dyan at tatayo kayo at hindi kayo nakadapa, rarat-ratin namin kayo. Nangatag yung mga betlog nitong mga sinasabing drug lords na ulubasada naging maamo, from agila naging sisiw. Ngayon, eto ho, kaninong kasalanan to? Sagutin mo yan, Laila de Lima. I think you have a question, and there's a question there, a valid question. You need to have the serious question that needs a serious answer. Do not deviate it. Go for it. Let me see how good you are. Ang Department of Justice sa ilalim huyang kulungan na yan ng Muntinlupa, Bilibid Prison. Paano mo ma-rehabilitate ang isang kriminal sa loob ng New Bilibid Prison? Sa loob ng sinasabing New Bilibid Prison, noong panahon ni de Lima, naging resort ho yan. Nandyan ho ng dami ng shabu. Nandyan ho yung bentahan, bilihan. Nandyan ho may mga gusto maging rockstar. Meron ho dyan jacuzzi, mga pokpok, presidential pokpok na pinapapasok ho eh. Hindi mo ba alam yung Laila de Lima? And then, malapit ng eleksyon, sunod-sunod ang iyong pagpasok sa loob ng kulungan and make yourself look so good and beautiful. Now, let me see how good you are. Defend yourself. Yan ang tanong ni Congressman Pantaleon Alvarez. You answer.